Life After Prison. By Silence You. Kabanata 631. Kaya ang nakatayo sa likod ng mga bodyguard ay asawa ni Severin. Agad na nagningning ang mga mata ni Great Elder nang makita si Diane. Wow, ang ganda niya. Mas pambabae at kaakit-akit pa siya kaysa sa mga babaeng nakatayo sa harapan. Bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Cain. Plano niyang itago si Diane para sa kanyang sarili ngunit mukhang gusto rin siya ni Great Elder para sa kanyang sarili. Awkward na tumawa si Cain at sinabing, Great Elder, mas bagay sa'yo yung mga babae sa harap. Bata pa sila kaya may chance na hindi pa sila magkarelasyon dati. Sa madaling salita, ikaw ang unang magpapaputok ng cherries nila. Mas mabuting ipaubaya na lang sa akin si Diane dahil may buto ako na kukunin kay Severin. Tsaka hindi pa siya fresh na nanganak ng mga babae. Hahaha. Mabuti kung gayon, sasama kami sa iyong mga pag-aayos. Natuwa si Great Elder. Hindi ako makapaghintay na matikman ang kanilang unang pagkakataon. Siguro pagod ka ng mabuhay para sabihin ang lahat ng iyon. Galit na sabi ni Abigail nang makita ang Great Elder at Cain na nakangiti ng perwisyo. Hindi siya mapapahiya ng ganoon kaya sumugod siya sa kinatatayuan ng Great Elder at ibinato ang kanyang kamao sa kanya. Teka! Huwag kang pabigla-bigla, Abigail. Sigaw ni Severin, nakakalabas lang sa gulat. Gayunpaman, huli na siya dahil sa isang malakas na tunog ng tunog, si Abigail ay pinalipad ng patiwarik sa hangin na parang saranggola na may putol na tali. Siya ay lubhang nasugatan na ang dugo ay bumulwak pa mula sa kanyang bibig sa kalagitnaan ng hangin. Agad na lumipad si Severin sa langit nang makita niyang si Abigail ay tatama sa isang puno. Nasalo niya ito, sabaywang sakto at dahan-daang bumaba sa lupa ang dalawa. Parang nabigla si Abigail. Hindi niya akalain na mapapalipad siya ng kabilang partido sa isang suntok lang. Noon lang niya napagtanto kung gaano kalakas ang kabilang partido. Namula agad ang mukha niya matapos siyang mahuli ni Severin. Sa sandaling iyon, naalala niya kung paano niya ito pinakain noon ng lason at mas lalong namula ang mukha nito habang tumibok ng malakas ang puso niya sa dibdib. Salamat, Master. Nakayukong sabi ni Abigail pagkatapos nilang dalawa na ligtas na nakatayo sa lupa. Kumuha si Severin ng healing pill at iniabot sa kanya. Hindi kayong lahat ang kapareha nila. Sa 6 na tao dito, 5 sa kanila ang napakalakas. Ang pinakawalang kwenta syempre si Cain. Napabuntong hininga si Wendy at ang iba pa nang marinig iyon. Mukhang walang kwenta ang pagsali rin nila sa laban. Sa kabilang banda, ang mga sulok ng bibig ni Cain ay hindi mapigilan. Ang lakas talaga ng loob ng bastos na si Severin para tawagin niya akong inutil. Nakakasakit talaga ng damdamin yon. Hindi ba niya alam na kung hindi niya napilayan pareho ang aking pagkamit at ang aking mga binti ay talagang magiging malakas ako? Sa 5 tao doon, ang babaeng iyon ay isang level 5 warrior king, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay isang level 6 warrior king at ang 3 pang matatandang lalaki ay level 7 warrior king. Bahagyang ngumiti si Severin. Mukhang ang slasher gang ay talagang naglabas ng big shot sa pagkakataong ito. Dahil marami silang warrior king fighters, alam na alam ni Severin sa kanyang puso na ang gang na ito ay marahil ang isa sa pinakamakapangyarihang gang sa buong Cherrydom. Life After Prison. Kabanata 632. At least, mas makapangyarihan ang slasher gang kaysa sa Draco Deus Temple na itinayo ng matanda sa simula. Hoy, ang brat na ito ay nakakakita sa ating tagumpay. Gulat na sabi ng Second Elder. Hindi katakataka na malaman ni Severin ang natamo ng Great Elder mula noong nakipag-away siya kay Abigail ngayon ngunit ang iba sa kanila ay hindi man lang gumalaw ni isang daliri o gumamit ng kanilang espiritual na enerhiya kaya paano malalaman ni Severin ang kanilang natamo? Dapat may secret technique ang brat na ito. Hahaha. Baka matutunan natin sa kanya ang secret technique. Kapag napatay na natin siya. Napangiti si Great Elder at sinabing, Hoy brat, paano kung nakikita mo ang aming natamo? Mamamatay ka pa rin kung hindi ka kalaban sa amin. Sa katunayan, sisiguraduhin kong makikilala mo ang Grim Reaper ngayon dahil sa pagpatay sa napakaraming miyembro natin. Severin, dapat kong sabihin na nakita kitang kahanga-hanga.
Wala kaming pagpipilian kundi ilabas ang 5 elder ng slasher gang at kung hindi dahil sa may apurahang bagay si 6th elder, may 6 na makapangyarihang mandirigma na nakatayo sa harap mo ngayon. Kapag nagsama na sila, kahit ang leader ng gang namin ay walang laban sa kanila, kaya siguradong patay ka sa pagkakataong ito. O talaga? Napangisi si Severin. Mukhang hindi ganoon kalakas ang iyong gang leader. Kung tutusin, hulaan ko na level 8 warrior king lang siya. Aba, magiging leader siya ng walang tagasunod kung papatayin ko lahat ng matatanda dito. Hahaha. Iniisip ko kung maglalakas loob pa ba siyang hanapin ako noon. Lahat ng mga labi ng 5 matanda ay nagsimulang kumikibot. Ang lakas ng loob ng brat na ito na magsabing papatayin niya tayong 5 ng mag-isa. Sa kabilang panig ng isang maliit na tagwan, si Lucy, na nagtatago sa kakahuyan, ay pinapanood ang buong bagay gamit ang mga binocular. Hahaha. Galing. Siguradong patay na si Severin sa pagkakataong ito. Tuwang-tuwang sigaw niya nang makita niya si Abigail na bumubulwak ang dugo matapos iuntog sa ere. Narinig ko na ang mga bodyguard ni Severin ay napakalakas ngunit mukhang hindi na ito mahalaga dahil mas malakas ang aming mga matatanda. Ikaw ay brat. Bakit hindi mo ipakita sa akin kung ano ang mayroon ka? Sabi ng level 5 warrior king na nasa katanghaliang gulang na babae. Akala niya ay nambobola si Severin, kaya walang pag-aalinlangan, ipinulupot niya ang kanyang kamay sa isang kamao at binigyan ito ng espiritual na enerhiya. Tapos sa isang kisap mata, humarap siya kay Severin. Roaring Tigre Punch. Galit niyang sigaw. Pagkatapos, isang multo na imahe ng isang tigre ang lumitaw sa kanyang harapan at sa sumunod na segundo, nagbigay ito ng nakakatakot na malakas na dagandong. Ito ay malinaw na ang pag-atake ay higit pa kaysa sa tila. Oh, ito ay isang sky-level low-rank technique. Mahinang sabi ni Severin pagkatapos tingnan ang Phantom Tiger. Pagkatapos ay binaygo niya ang kanyang kamao ng espiritual na enerhiya at walang kabuluhang sinuntok ang multo na tigre. Ano? Hindi siya gagamit ng kahit anong teknik. Natigilan ang warrior king na babae. Inisip niya kung minamaliit siya ni Severin. Gumamit na siya ng teknik sa simula pa lang at ang teknik na ginamit niya ay isa sa mga makapangyarihan ginagamit niya. Gayunpaman, hindi man lang gumamit ng teknik si Severin bilang counter-attack. Isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa himpapawid at sa sumunod na segundo ay pinalipad sa ere ang warrior king na babae na may mga belang braso habang si Severin ay nanatiling tahimik na nakatayo sa kinaroroonan niya. Sa isang iglap, muling humarap si Severin sa babaeng warrior king, hindi man lang siya pinagpahinga. Ano? Sabi ng babaeng warrior king nang makita niyang si Severin ay humarap na sa kanya sa ere. Siya ay napakabilis na nagsimula siyang magduda sa sarili. Isang suntok na naman ang ginawa ni Severin sa dibdib ng warrior king na babae, dahilan para mabaril ito sa lupa. Bumulwak ang dugo sa kanyang bibig nang tumama ang kanyang katawan sa lupa sa ibaba at sa susunod na segundo, huminto siya sa paghinga. Ito ay imposible. Ang iba pang 4 na matatanda at si Cain ay nanlaki ang kanilang mga mata sa takot. Paano naging posible para kay Severin na napakadaling pumatay ng isang level 5 warrior king fighter? Life after prison. Kabanata 633. Kalokohan. Kahit ako hindi ko kayang patayin ng ganon kadali si 5th elder. Sabi ni Great Elder sa matinding gulat, na level 7 warrior king matapos niyang makita ang nangyari. Sa paghusga mula sa lakas at bilis ng pag-atake ni Severin, dapat siya ay nasa ranggo man lang ng isang level 8 warrior king. Second Elder, mukhang wala na tayong magagawa kundi labanan siya gamit ang mga numero. Sabi ng Great Elder sa iba pang mga elder pagkatapos niyang mapag-isipan ito. Ang iba pang matatanda ay tumanggo lahat. Hindi na sila naglakas loob na tignan si Severin. Matapos ang palitan ng tingin sa isa't isa ay nagmadali silang lahat papunta sa kinaroroonan ni Severin. Isang tunog na parang kulog ang dumagundong sa kalangitan. Gayunpaman, ang 4 na matatanda ay napatay sa wala pang 10 segundo. Napakalakas ni Master. Si Abigail at ang iba ay namangha sa kung gaano kalakas si Severin. Kahit na hiniling sa kanila na maging bodyguard ni Severin ng isa sa mga war gods mismo,
gusto pa rin nilang makita sa kanilang sarili kung gaano talaga kalakas si Severin. Gayunpaman, lubos silang kumbinsido sa kanyang kapangyarihan matapos masaksihan ang nangyari kanina. Sigurado silang nalampasan ni Severin ang antas ng Warrior King. Sa katunayan, ang kanyang pagkamit ay maaaring ilagay siya sa antas ng Warrior Emperor. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang isang War God's attainment ay umabot sa level 9 Warrior King kaya lubos na posible na nalampasan ni Severin ang 4 Great War Gods. Hindi pwede ito. Sabi ni Lucy sa nanginginig na boses matapos niyang makita ang nangyari sa pamamagitan ng kanyang binocular. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Malabo sa kanya ang laban pero masasabi niya na ang apat ay hindi man lang nakalapit ang mga matatanda sa antas ni Severin. Sa katunayan, mula sa paraan ng pagpatay niya sa kanilang lahat, ginawa ni Severin na parang nag-aalis lang siya ng ilang masasamang insekto. Severin, patawarin mo ako. Sabi ni Cain na nanginginig ang boses. Agad siyang napaluhod sa lupa nang makitang nakatingin sa kanya si Severin. Alam na alam niya sa kanyang puso na ang slasher gang ay kasing ganda na ngayong patay na ang 5 matanda. Kung tutuusin, kahit ang pinuno ng slasher gang ay natatakot sa pinagsamang kapangyarihan ng 5 matatanda. Natitiyak ni Cain na hindi darating ang leader ng gang para hanapin si Severin matapos makatanggap ng balita tungkol sa pagkamatay ng 5 matatanda. Sa sandaling iyon sa wakas ay pinagsisihan niya ang pagtawid sa isang napakalakas na pag-iral. Hahaha. Ngayon ka lang humihingi ng tawad. Parang naalala ko na ang yabang mo kanina. Di ba sabi mo papatayin mo ako? Wala kang ibang dapat sisihin kundi ang sarili mo sa sitwasyong kinalalagyan mo ngayon dahil dapat ay pinahahalagahan mo ang pagkakataong ibinigay ko sa iyo upang bumawi ng bagong dahon pagkatapos kong pilayin ang iyong kalamigan. Sabi ni Severin. Severin, sana, maalala mo minsan naging magkaklase tayo kaya nakikiusap ako sa iyo na bigyan mo ako ng kaunting awa para sa lumang panahon. Pakiusap ni Cain. Patuloy siyang nakadapa kay Severin nang biglang nagningning ang mga mata nito na parang may naisip. May pera ako. Mabibigyan kita ng pera. Paano kung ibigay ko sa iyo ang lahat ng pera na mayroon ako? Hindi, salamat. Akala mo ba talaga, sa aking natamo, kailan may hindi ako magkukulang ng pera? May sasabihin ako sa iyo, ang Draco Hall ay akin kaya akala mo ba talaga mabibigla ako sa alok mong pera? Nagulat si Cain nang malaman na si Severin pala ang master ng Draco Hall. Sinipal ni Severin si Cain sa ulo, dahilan para lumipad siya sa lupa. Namatay siya bago pa man siya tuluyang huminto ilang di pa ang layo mula sa kinatatayuan ni Severin. Life After Prison. Kabanata 634. Si Lucy, na nasa kabilang bahagi ng kahoy ay napalunok nang makitang patay na rin si Cain. Buti na lang hindi ako sumama sa kanila kung hindi, mamamatay din ako. Muli siyang napalunok ngunit hindi ito nakakatulong para mabawasan ang gulat na nararamdaman niya sa loob. Matapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi niya sa sarili. Hindi, kailangan kong umalis kaagad sa Brookborn. Hindi ako maaaring manatili dito ng 1 minuto. Siguradong papatayin ako ni Severin kapag nahanap niya ako dito. Takot na takot si Lucy. Nawala na ang lahat ng kulay sa kanyang mukha at tumakbo siya papunta sa kanyang sasakyan na nakaparada sa gilid ng kalsada na parang may isang grupo ng mga lobo na humahabol sa kanya. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tinawagan niya ang kanyang mga magulang at sinabi sa kanila na makita siyang patay na at wala siyang pagpipilian kundi ang magtago. Pagkatapos ibaba ang telepono, nagmaneho si Lucy palabas ng lungsod sa pinakamabilis na bilis at umalis sa Brookborn magdamag. Nang nasa labas na siya ng lungsod, nagmaneho siya ng 1 pang oras bago huminto sa gilid ng kalsada. Nakahinga siya ng maluwag at mamulong sa sarili. Hindi ako makapaniwalang pinatay ni Severin ang mga taong iyon na parang wala lang. Sino ba talaga siya? Paano siya naging napakalakas? Ano ang nangyari sa 5 taon na pagkakakulong niya para magbago siya ng husto? Hindi maisip ni Lucy kung paanong ang kawawang taong itinakwil niya noon ay biglang naging napakalakas. Sa katunayan, siya ay ganap na nagbago sa ibang tao. Matapos pakalmeyan ang sarili, bigla siyang napangiti nang may pumasok sa isip niya.
Hindi na kailangang matakot sa kanya dahil mayaman ako. Binigyan nga ako ni Cain ng daan-daang milyong dolyar, kung tutuusin. Ang pera na iyon ay maaaring tumagal sa akin ng ilang buhay. Kailangan ko lamang na makahanap ng isang lungsod kung saan walang nakakakilala sa akin upang manirahan. Hahaha. Severin, dapat kong sabihin na kailangan kong ibigay ito sa iyo. Pagkatapos noon, nagpatuloy si Lucy sa kanyang paglalakbay at nawala sa gabi. Tinitigan ni Severin ang mga bangkay na nakahandusay sa lupa na may walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha nang biglang tumunog ang telepono ni Great Elder. Kinuha ni Severin ang telepono ni Great Elder at napangiti siya nang makitang ang leader ng gang ang tumatawag. Great Elder, kumusta ang sitwasyon sa tabi mo? Hindi mo ba sinabi na papatayin mo si Severin ngayong gabi? Sabi ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa kabilang side ng telepono nang sinagot ni Severin ang tawag. Para siyang naghihintay ng magandang balita. Tumawa si Severin at sinabing, patay na ang 5 matatanda at si Cain. Dapat ikaw ang pinuno ng slasher gang. Bakit hindi mo ako hanapin para maipakita mo sa akin kung gaano ka kalakas? Ang kanyang tono ay isang provocation na para bang hindi siya mapakali na mag-aksaya ng kanyang oras sa pakikipag-usap sa isang taong napakahina. Ang lalaki sa kabilang side ng telepono ay natahimik ng ilang segundo, na nag-iisip. Patay na ang lahat ng 5 elder, ibig sabihin, ang kausap ko sa telepono ay dapat kahit papaano ay isang level 8 o level 9 warrior king. Sa madaling salita, hindi na ako babalik ng buhay kung pupunta ako sa Dracodome para labanan siya ngayon. Ano? Natatakot ka ba? Nanunuyang tanong ni Severin nang wala siyang natanggap na sagot mula sa pinuno ng slasher gang. Ang mga sulok ng bibig ng leader ng gang ay hindi mapigilan bago niya ibinaba ang telepono. Sa sandaling iyon, natapos na ng 6th elder ang kanyang trabaho. Napakunot ang noo niya nang makitang kakilakilabot ang hitsura ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Anong problema, boss? Tapos na. Para sa akin at para sa slasher gang. Lahat ng 5 matatanda ay pinatay na. Sigaw ng nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kawalan ng pag-asa. Biglang namula ang mga mata niya habang sinuntok ang mesa sa tabi niya. Hindi ko sana ipapadala ang 5 sa kanila para lumaban kung alam kong magiging ganito kalakas ang kabilang partido. Sa pagkakataong ito ay tiyak na nakilala na natin ang ating malakas na kalaban. Ang pagkamatay ng 5 matatanda ay nangangahulugan na ang lakas ng pakikipaglaban ng aming gang ay naputol ng kalahati. Ang mesa ay agad na gumuho sa alikabok. Napaatras ng ilang hakbang ang 6th elder, humigop, at lihim na nagalak na hindi niya sinundan ang iba pang 5 elder sa laban dahil may gagawin siya noon, dahil kung hindi, siya ay nakahigang patay din. Life After Prison. Kabanata 635. Lumapit si Abigail kay Severin at nag-aalalang nagtanong. Master, ano ang sinabi ng leader ng gang? Inihagis ni Severin ang telepono sa lupa bago tumalikod para harapin ang lahat ng naroon. Natatakot ang leader ng gang kaya hindi man lang siya makapagsalita. Sigurado akong hindi siya pupunta rito para labanan tayo. Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag niya. Sa wakas ay makakapagpahinga na tayo. Ang mga Novak ay hindi na maglalakas loob na maging tanga para magdulot ng gulo para sa atin. Narito ang isang tahimik at mapayapang buhay sa hinaharap. Lahat ng mga taong ito ay karapat-dapat mamatay dahil sa pangahas na tumawid sa ating master. Aba, siguradong pagod na silang mabuhay. Mayabang na sabi ni Lily. Pagkatapos ay nakita niya ang mga singsing sa mga bangkay at sinabi kay Severin. Master, dapat ay mayroon silang sapat na mapagkukunan ng pagsasanay sa kanila. Tumanggaw si Severin at sinabing. Pakiusap, alagaan mo ang mga bangkay. Maaari mong hatiin ang anumang mayroon sila sa kanila sa iba sa inyo. Hindi ako nagkukulang ng anumang mapagkukunan sa ngayon. Ang mga bagay na mayroon sila sa kanila ay maaaring maging masangkop para sa inyong lahat. Salamat, Master. Nagpalitan ng masayang tingin ang mga dilag sa isa't isa. Tatay, napakagaling mo, sabi ni Celine pagkapasok ni Severin sa bahay. Nasaksihan nila ni Dayan ang lahat sa siwang ng pinto. Kumunat ang noo ni Severin kay Dayan at nagtanong.
Bakit mo hinayaang makita ni Celine ang lahat ng iyon? Hindi ka ba natatakot na mabangungot siya ngayong gabi? Hindi man lang siya natakot. Nakiusap siya sa akin na hayaan siyang panoorin mong bugbugin ang mga masasamang tao. At medyo nag-aalala ako sa iyo kaya naisip ko na walang masama kung hayaan siyang manood. Nakangusong sagot ni Diane. Medyo natahimik si Severin. Mukhang may predisposition si Celine sa ganitong uri ng bagay. Hindi nagtagal ay umakyat na siya pagkatapos. Nang gabing iyon, mag-isang nakahiga si Severin sa kama, nagbabasa ng manual ng alchemy. Siya sa isip ay dumaan sa bawat hakbang ng paggawa ng iba't ibang mga table tasks upang ipasok ang mga ito sa kanyang alaala. Kinaumagahan, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang estranghero. Mr. Severin, hindi mo ba sinabi na gusto mong bumili ng singsing na diamante? Kailan ka malayang pumunta para tumingin? Nakatanggap ang tindahan ng ilang bagong singsing kahapon at lahat ng ito ay nasa mababang $1,000,000 na hanay. Sabi ng isang magandang babae mula sa kabilang dulo ng telepono. Pupunta ako dyan kaagad. Nakangiting sagot ni Severin. Tiningnan niya ang mga available na diamond rings kahapon ngunit wala siyang nakitang nagustuhan niya. Sinabi lang niya sa retail assistant doon na hindi niya i-consider ang isang diamond ring na kulang sa $1,000,000. Nang makitang may nakilala siyang customer na may napakalalim na bulsa, sinabi agad ng retail assistant na makikipag-ugnayan siya sa kanya kung may mga bagong diamond ring ang shop. Hindi nagtagal, dumating si Severin sa pinakamalaking tindahan ng alahas sa Brookbourne. Mr. Severin, dito ang daan. Ang mga singsing na diamante sa hanay ng $1,000,000 ay nakaimbak lahat sa ikalawang palapag na karaniwang nakalaan para sa aming mga VIP na customer lamang. Nakangiting sabi ng magandang babaeng manager pagkapasok niya sa tindahan. Kung tutuusin, hindi maraming tao ang kayang bumili ng milyon-milyong singsing na diamante, sinundan siya ni Severin sa hagdanan na puno ng mga bodyguard. Sa katunayan, magkakaroon ng isang bodyguard na nagbabantay sa bawat 2 hakbang sa hagdan. Pagkarating sa ikalawang palapag, nakita ni Severin ang isang kristal na plataporma sa gitna ng silid at sa ibabaw ng plataporma ay may ilang napakagandang singsing na diamante. Life After Prison. Kabanata 636. Naglakad si Severin papunta sa entablado. Pagkatapos ay tumanggol siya ng kasiya siya pagkatapos tingnan ang mga singsing. Hindi masama. Ang bawat isa sa mga singsing dito ay nagkakahalaga ng higit sa $1,000,000. Napaangat bigla ang ulo niya nang makita ang promotional poster sa harap niya. Ang poster ay nagpakita ng isang magandang singsing na brilyante na may mga salitang one of a kind diamond ring. Hindi mo mahahanap ang pareho saan man sa mundong ito. Hoy, mukhang maganda ang singsing na ito. Naakit agad si Severin sa diamond ring sa poster. Bukod dito, may isang talagang magandang mukhang brilyante na kwintas sa tabi ng singsing. Ang kwintas na diamante ay ang uri na mayroong 100 maliliit na brilyante na nakasabit sa kadena nito, na ginagawa itong mas kaakit-akit. Napakarilag. Ganap na napakarilag. Matagal na akong naghahanap ng kwintas na ganito. Sigurado akong magiging maganda ito sa asawa ko. Nakangiting pahayag ni Severin. Gayunpaman, napansin niyang walang presyo sa poster. Kumunat ang noo niya at nagtanong. Magkano itong singsing na diamante at kwintas na diamante? Napangiti ang babaeng manager at sinabing, Mr. Severin, natatakot ako na hindi sila ibinebenta. Masyadong mahal ito kaya napagpasyahan naming itago ito bilang isa sa aming mahalagang koleksyon. Hindi mo mahahanap ang diamond ring o diamond necklace na ito kahit saan pa sa mundo kaya medyo bihira ang dalawa sa isang set. Minsan, ipapakita namin ang mga ito sa National Jewelry Exhibition. Nawala ang ngiti sa mukha ni Severin nang marinig iyon. Magkano ang sobrang mahal? Gusto kong bilhin ito. Sa totoo lang, hindi ko alam dahil ang aming boss mula sa punong tanggapan ay maaaring maglagay ng presyo dito ngunit ang hula ko ay nasa daan-daang milyon. Sabi ng babaeng manager na may parehong awkward na ngiti sa lugar. E di sige. Gusto ko pa ring bilhin. Determinadong sabi ni Severin. Ang katotohanan na ito ay napakabihirang mas gusto niyang bilhin ito. Sige.
Hihilingin ko sa may-ari ng tindahan na makipag-ugnayan sa punong tanggapan. Sabi ng babaeng manager na nakakunot ang noo. Wala siyang pagpipilian kundi tawagan ang may-ari ng tindahan dahil hindi siya titigilan ni Severin. Maya-maya, lumapit sa kanila ang isang magandang babae na nakasuot ng puting suit. Tumingin siya kay Severin at sinabing, "Mr. Severin, ako ang may-ari ng shop na ito. Tumawag na ako sa headquarters at sinabi ng boss namin na payag siyang ibenta sa iyo ang diamond ring at diamond necklace sa halagang 300 milyong dolyar. Ang diamond ring at diamond necklace na ito ay naging simbolo ng kahusayan sa aming shop sa loob ng maraming taon at ang craftsmanship na napunta sa kanila ay hinding-hindi kailanman maaaring kopyahin." Bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, pinutol na siya ni Severin. "Kung ganun, sige. Ang 300 milyong dolyar ay maliit lang na halaga. Bibilhin ko." Natigilan ang may-ari ng tindahan. Ito ay 300 milyong dolyar na pinag-uusapan nila. Akala niya ay outrage si Severin sa pagbili ng diamond ring at diamond necklace sa sandaling malaman niya ang presyo. Sa katunayan, handa pa siyang magrekomenda ng iba pang mas murang singsing na diamante para sa kanya. Gayunpaman, hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong ipaliwanag sa kanya kung bakit ganoon kataas ang presyo ng singsing na diamante at kwintas na diamante nang sabihin niyang bibilhin niya ito. "Sigurado ka ba tungkol dito? Kung oo, kailangan mong magbayad ng deposito na 7,500,000 dolyar at ipapadala sa amin ng punong tanggapan ang singsing na diamante at kwintas na diamante at dapat mo na itong kunin bukas. Pero syempre, maaari rin kaming mag-ayos ng espesyal na paghahatid sa iyo." Napalunok ang may-ari ng tindahan at tumingin kay Severin na may pagtataka sa mukha. "Ang asawa mo siguro ang pinakamaswerteng babae sa mundo, Mr. Severin. Siya nga pala, saang pamilya siya nagmula?" Labis siyang naiinggit kay Dayan at hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang pakiramdam na magsuot ng ganito kamahal at napakarilag na singsing na diamante at kwintas na diamante. Ngumiti si Severin at sinabing, "Ang asawa ko, si Dayan, ay mula sa pamilyang Shanahan." "Oh, alam ko kung sino siya." Medyo natigilan ang may-ari ng tindahan. Siya ay isang babae na may isang pangunahing uri. Sa katunayan, sasabihin ko pa nga na mayroon siyang tiyak na marangal na hangin sa kanya kaya sigurado ako magmumukha siyang napakarilag sa kanyang singsing at kwintas na diamante. "Hahaha. Oo nga pala. Pupunta ako bukas para kunin ang kwintas para hindi mo na kailangang ayusin ang paghahatid." Masayang sabi ni Severin. "Sige. At, siya nga pala, ito ang name card ko." Ipinasa ng may-ari ng tindahan ang kanyang name card kay Severin at pagkatapos ay hindi niya maiwasang magtanong, "Maaari ba akong magkaroon ng karangalan na imbitahan ka sa hapunan?" Pagkatapos ay mapang-akit niyang kinagat ang labi bago ibinato sa kanya ng malandi na tingin. Life After Prison. Kabanata 637. Medyo natigilan si Severin. Hindi niya inaasahan na ganoon pala ka-forward ang may-ari ng tindahan sa kanya. Mukhang gagawin ng mga babae rito ang lahat para makasal sa isang mayamang pamilya. Kudlit, naisip niya. Bukod dito, sa paghusga sa sitwasyon, alam niya na kung siya ay tatanungin, ang may-ari ng tindahan ay papayag na makipagkita sa kanya sa isang silid ng hotel ngayong gabi. Gayunpaman, ngumiti lang siya at sinabing, "Hindi, salamat. May gagawin pa ako pagkatapos nito kaya magkitikita tayo bukas." Pagkatapos noon ay lumabas na siya ng shop. Hindi siya nagsisinungaling nang sabihin niya sa may-ari ng shop na may gagawin pa siya pagkatapos noon dahil ang una niyang ginawa pagkalabas niya ng shop ay ang mag-book ng venue para sa kanyang kasal. Gayunpaman, pagdating niya sa Blue Mountain Hotel, sinabi sa kanya ng manager na may nag-book sa buong itaas na palapag sa petsa na gusto niya, na talagang wala sa kanyang inaasahan. "Sino ang nag-book?" tanong ni Severin sa manager na nakakunot ang noo. Walang ideya ang chubby manager kung sino si Severin. Sinulyapan niya ito at bahagyang ngumiti. Isang tao na hindi mo pwedeng lagpasan. "O talaga?" Nagsalubong ang kilay ni Severin. "Buti na lang at wala akong intensyon na tawirin siya. Sa totoo lang, gusto ko lang siyang tanungin kung papayag ba siyang ibigay ang bukang niya sa akin." "Nagbibiro ka siguro, sir."
Bakit niya gagawin iyon kung hindi naman siya nagkukulang ng pera? Natawa ang chubby manager at idinagdag. Sa tingin mo dahil mayaman ka lang kaya mong gawin ang lahat ng gusto mo ha? Sayang naman at mas mayaman sa iyo ang lalaking nag-book ng buong floor. Sabihin mo lang sa akin kung sino iyon at tatalakayin ko ang iba pa sa kanya. Ang sabi ni Severin pagkatapos pag-isipan ang bagay na iyon. Kung tutusin, sinabi niya sa mga syanahan na sa Blue Mountain Hotel siya gaganapin ang kasal kaya walang paraan na magpalit siya ng venue. Tsaka yung venue lang sa taas ng hotel ang kasya sa dami ng taong iimbitahan niya at yung pinakamahal na venue lang ang kasya sa kasal nila ni Diane. Sino ka? Bakit ko sasabihin sa'yo ang gusto mong malaman? Naisip ng matabang manager na si Severin ay isa sa mga spoiled na mayamang bata kaya naman nagpahiwatig ito sa kanya. Bakit ko naman sasabihin sa iyo kung wala man lang pakinabang sa akin? Medyo natahimik si Severin. Kaya humihingi siya ng suhol. Ang mas ikinagalit niya ay ang pagtingin sa kanya ng matabang manager. Ayaw sayangin ni Severin ang kanyang hininga sa pakikipagtalo sa tulala na manager kaya paimpol niya itong sinampal sa mukha. Hindi mo ba alam na ako ay isang taong hindi mo rin kayang tumawid? Ngayon, sasabihin mo ba sa akin o hindi? Ikaw. Ang lakas ng loob mong sampilan ako. Alam mo ba kung sino ang may-ari ng hotel na ito? Pagsisisihan mo ang pagsampal sa akin. Sigaw ng matabang manager sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Security. Security. May nanggugulo dito. Hindi nagtagal, napalibutan si Severin ng 20 o higit pang mga security guard. Dapat may hiling ka ng kamatayan na naglakas loob kang sampilan ako. Kahit na manager lang ako pero hindi ibig sabihin na pwede mo akong sampilan. Tiyak na ilalagay ka ng may-ari sa pwesto mo kapag nalaman niya ito. Sabi ng matabang manager sabay hawak sa mukha. Hahaha. Binabati kita, mas lalo mo lang akong ginasto na bugbugin ka, ikaw ay mabuti para sa wala na sumisinghot ng uhog. Mahinahong sabi ni Severin. Itinuro ng matabang manager si Severin at galit na sumigaw sa mga security guard. Well, ano pa ang hinihintay nyo? Bugbugin mo siya ngayon din. Agad na sumugod ang mga security guard patungo kay Severin na may mga stun baton sa kanilang mga kamay. Gayunpaman, kahit na mayroon silang mga numero sa kanilang panig, hindi pa rin sila mapapantayan para kay Severin at hindi nagtagal ay lahat sila ay nakahandusay sa lupa. Life after prison. Kabanata 638. Sino? Sino ka? May hiling ka ba ng kamatayan? Takot na umatras ang matabang manager kay Severin. Sa sandaling iyon, isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang tumatakbo kasama ang ilan pang mga tao. Jack Woodford, ano ang nangyayari sa mundo? Tanong niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga security guard na nakahiga sa lupa nang may pagtataka, iniisip kung sino ang maglalakas loob na gumawa ng gulo dito. Kasalanan ng brat na ito ang lahat. Siya ang nanggugulo dito. Galit na sagot ni Jack. Tumingin ang nasa katanghaliang babae kay Severin at malamig na sinabi. Brat, alam mo ba kung sino ang may-ari ng hotel na ito? Ang lakas ng loob mong bugbugin ang sekyo. Gayunpaman, bago pa man niya matapos ang kanyang mga salita, nakita niya ang isang binibini na papasok sa hotel kasama ang kanyang mga bodyguard. Agad na nagningning ang mga mata ni Jack. Miss Sheila, may nanggugulo sa hotel. Binugbog pa niya ang security guard natin. Sa pagbanggit ng isang taong nanggugulo sa kanyang hotel, agad na lumapit si Sheila at galit na sinabi. Kung sino ang maglakas loob na gawin iyon ay dapat may hiling siya ng kamatayan. Nang marinig ni Severin ang boses niya, lumingon siya at awkward na sinabi. Sheila. Severin. Namula si Sheila nang makita si Severin. Anong ginagawa mo dito? Baka pinagtagpo ulit tayo ng tadhana. Walang imak ang lahat ng naroon habang ang manager at general manager ay nalilito. Ano ang nangyayari? Bakit parang teenager si Miss Sheila? Agad na lumapit kay Sheila ang nasa katanghaliang gulang na babae, na siyang general manager ng hotel at tinanong siya. Miss Sheila, kilala mo ba siya? Maaaring magpaalam na ako sa aking trabaho kapag ang lalaking iyon ay magiging isang malapit na kaibigan ni Miss Sheila. Kudlit,
Nagsimulang manginig ang bote ni Jack, ang matabang manager. Bukod sa mga bagay na kinakaharap, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan bilang isang manager para maglustay ng pera sa hotel. Agad namang lumapit si Sheila at hinawakan ang kamay ni Severin na siyang ikinagulat niya. Hindi ko lang siya kilala pero boyfriend ko talaga siya. Halos himatayan si Severin sa katarantaduhan ng lahat. Mabilis niyang tinanggal ang kamay ni Sheila at sinaman ito ng tingin. Anong pinagsasasabi mo, lokong babae ka? Hindi mo ako boyfriend, okay? Boyfriend mo. Nagulat din ang general manager. Hindi pa niya narinig na may nobyo si Sheila kaya paano biglang sumulpat ang isa. Tinalikuran lang ba ng lalaking iyon si Miss Sheila? Gulat na bulalas ng isang waiter. Hindi lamang si Sheila ang bihirang uri ng kagandahan ngunit siya rin ay anak na babae ng pamilyang Ballard. Kahit sinong lalaki ay magtatatalan sa tuwa kung tawagin niya itong boyfriend kaya bakit parang hindi nasisiyahan si Severin sa lahat ng ito? Imposible yan, Miss Sheila. Hindi ko pa narinig na sinabi mong may boyfriend ka. Sabi ng general manager. Tapos na talaga ako kung boyfriend ba talaga siya ni Miss Sheila. Kudlit, nag-aalalang naisip ni Jack. Oo, mahiyain siya kaya gusto niyang manatili na low profile. Natatawang sagot ni Sheila. Berg. Ano ba ang nangyayari? Hindi siya mukhang nahihiya sa akin. Bukod dito, ipapakita ko kay Miss Sheila ang anumang pagkakataon na maaari kung maging girlfriend ko siya kaya ano ang dapat ikahiya. Kudlit, naisip ni Jack, na halos ma-stroke dahil sa katarantaduhan ng lahat ng ito. Magiging sulit ang buhay ko kung makahiga ako sa babaeng tulad ni Miss Sheila. Kudlit, samantala, hindi na nakaimik si Severin dahil alam niyang walang silbi ang anumang paliwanag kay Sheila. Life after prison. Kabanata 639. Matapos pag-isipang mabuti, hindi naiwasang magtanong ni Jack. Miss Sheila, biro ba ito? Pumunta dito ang lalaking ito para i-book ang pinakataas na palapag para sa kanyang kasal na ang ibig sabihin ay malapit na siyang ikasal kaya imposibleng boyfriend mo siya. Oo, tama ang matabang manager. Ikakasal na ako at may asawa na ako kaya paano ako magiging boyfriend ni Sheila? Natatawang sabi ni Severin. Gayunpaman, hindi basta-basta susuko si Sheila. Kumikislap ang mga mata niya habang sinasabing. Bakit hindi siya pwedeng magkaroon ng asawa at girlfriend? Wala naman akong nakikitang conflict of interest dyan. Tsaka nasa maagang yugto pa kami ng relasyon kaya sinong nakakaalam, baka maging asawa niya rin ako sa hinaharap. Bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Severin. Aalis na sana siya sa hotel kung hindi dahil sa Bloomington Hotel ang pinakamagandang hotel sa buong Brookborn. Tumingin si Sheila kay Jack at tinanong siya. Ikaw dyan, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Anong ginawa mo para tumawid sa boyfriend ko? Bakit mo hiniling sa mga security guard na bugbugin siya? Wala akong ginawa, Miss Sheila. Gusto niyang i-book ang buong itaas na palapag ng hotel ngunit sinabi ko sa kanya na may nag-book nito bago siya at pagkatapos ay sinimulan niya akong bugbugin. Paliwanag ni Jack na nakayuko. Siguradong nagsisinungaling ka. Alam ko kung anong klaseng tao ang boyfriend ko. Hindi siya kikilos ng hindi makatwiran. Agad na sabi ni Sheila. Ngumiti si Severin at sinabing. Ikaw ay walang hiyang sinungaling na isang piraso ng tae. Paano ka magsisinungaling ng ganyan? Alam na alam mo kung ano talaga ang nangyari. Tinanong kita kung sino ang nag-book ng buong itaas na palapag dahil gusto kong tanungin ang taong iyon kung magiging napakabait niya para baguhin ang kanyang venue o baguhin ang kanyang petsa. Sa totoo lang, wala akong balak bayaran siya sa gulo pero sinabi mo na sasabihin mo lang sa akin kung bibigyan kita ng suhol. Oh, kaya iyon ang nangyari. Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Sheila. Ikaw na matabang piraso ng tae. Ang lakas ng loob mong humingi ng suhol kung humihingi lang siya ng impormasyon sa iyo. Umalis ka na agad dito. Kanggal ka na. Hindi, Miss Sheila. Mangyaring huwag gawin ito sa akin. Hindi ko nagagawin iyon muli. Pagsusumamo ni Jack. Mawala. Gayunpaman, ayaw siyang bigyan ni Sheila ng pangalawang pagkakataon at agad na inutusan ang mga security guard na kunin siya at paalisin. Pagkaalis ni Jack, ngumiti si Sheila at sinabi sa general manager. Miss Anita,
Maaari mo bang malaman kung sino ang nag-book sa buong itaas na palapag ng hotel sa petsang gusto ni Severin? Baka pwede natin siyang palitan ng petsa o venue. Si Mr. Gunther Solana na nagmula sa isang second-tier upper-class na pamilya ay nag-book ng floor. Humakbang pasulong si Anita at kumunot ang noo. Miss Sheila, sa palagay ko ay hindi natin dapat hilingin sa kanya na isuko ang venue gayong nakapagbayad na siya ng deposito. Paano kung nabayaran na niya ang deposito? Doble lang ang kailangan naming bayaran sa kanya dahil tayo ang lumabag sa kontrata. Sabi ni Sheila nang hindi nawawala. Pagkatapos pag-isipan ito ng mabuti, sinabi ni Severin. Sa tingin ko, mas mabuti na kausapin ko siya. Kung tutuusin, kung kakausapin mo siya sa telepono tungkol dito, maaari siyang sumangayon dito ngunit walang sinasabi kung gaano siya kagalit nito. Kaya mas mabuti kung bisitahin ko siya at maaari naming pag-usapan ito ng harapan. Agad na nagningning ang mga mata ni Sheila. Ito na ang pagkakataon niyang makasama si Severin ng ilang oras. Walang paraan na papalampasan niya ang pagkakataong ito. Kaya naman, tumahimik siya at sinabing, hayaan mo akong sumama sa iyo dahil may librerag oras ako ngayon. Nako, hindi na kailangan yan. Awkward na sabi ni Severin. Hindi, ako ang may-ari ng hotel na ito kaya dapat akong humingi ng tawad sa kanya dahil sa paglabag niya sa kontrata. Hindi ba? Sabi ni Sheila. Napakurap siya kay Anita, senyales na sumang-ayon sa kanya. Naintindihan naman agad ni Anita ang gusto niyang gawin niya. Mabilis siyang tumango at sinabing, oo, tiyak na papayag si Mr. Gunther na isuko ang venue kung sasama sa iyo si Miss Sheila. Hindi makaisip si Severin ng magandang dahilan kung bakit hindi dapat sumama sa kanya si Sheila kaya sa huli, wala siyang pagpipilian kundi ang sabihin. Oh, sige. Maya-maya pa ay lumabas na silang dalawa ng hotel at si Sheila naman ay sumakay sa front passenger seat habang si Severin naman ay sumakay sa driver seat. Life after prison. Kabanata 640. Nang makita ni Severin si Sheila na sumakay sa kanyang sasakyan, hindi niya napigil ang tumawa ng mapait at sinabing, Sheila, wala ka bang Ferrari? Mas gusto kong sumakay sa kotse mo. Huwag kang mag-alala, hihilingin ko sa mga bodyguards ko na sumunod sa likod. Masayang sabi ni Sheila. Pagkatapos ng isang paghinto, idinagdag niya. Tiyak na maganda ang pakiramdam mo tungkol sa iyong sarili noong nagpanggap akong girlfriend mo. Dapat mo akong bilhan ng pagkain para pasalamatan ako sa kusang loob na pagsasakripisyo ng aking sarili ng ganoon. Ngunit hindi ko hiniling sa iyo na gawin iyon. Ikaw ang gumawa nito sa iyong sariling kusa. Bahagyang sabi ni Severin na walang magawa. Gayunpaman, si Sheila ay matigas ang ulo gaya ng dati. Oh, pakiusap, sa relasyon natin, sa tingin mo ba kailangan mo akong sabihin na gawin ko yon? Ito ay isang ibinigay na handa akong isakripisyo ang aking sarili upang maiahon ka sa anumang problema. Pagkatapos ay nahihiyang ibinaba niya ang kanyang ulo at ang kanyang boses ay naging kasing mahina ng buzz ng lamok. Ibibigay ko rin ang katawan ko sa iyo. Ayaw sayangin ni Severin ang pakikipagtalo niya sa kanya. Sa halip ay mas binilisan pa niya ang pagmamaneho at hindi nagtagal ay nakarating na sila sa mansyon ng mga Solana. Ang mga Solana ay tumaas pa lamang sa ranggo ng pangalawang antas ng pamilyang may mataas na uri kung kaya't hindi talaga sila nakakuha ng matatag na posisyon sa lipunan ng mataas na uri. Ang dahilan kung bakit nabook ni Gunther ang pinakamataas na palapag ng Blue Mountain Hotel ay dahil nag-request ang kanyang fiancé na isang celebrity na doon sila magpakasal. Masyadong nahiya ang ama ni Gunther na tanggihan ang kahilingan sa takot na baka isipin ng iba na wala siyang pera kaya wala siyang pagpipilian kundi mag-book ng venue. Ang halaga ng pag-book sa buong tuktok. Ang palapag ng Blue Mountain Hotel lamang ay $1,000,000 at hindi pa kasama ang halaga ng pagkain o inumin. Gayunpaman, ginawa ng ama ni Gunther ang lahat ng kanyang makakaya upang makabuo ng pera. Miss Sheila. Gulat na sigaw ng mga bodyguard nang makita siyang naglalakad papunta sa mansyon kasama ang isang lalaking hindi pa nila nakikilala. Kahit alam na nila kung sino si Sheila, nagulat pa rin sila nang makita siya doon dahil tiyak na nauuna si Sheila sa Solanasan the Pecking Order. Sa madaling salita, hindi gaanong mahalaga ang mga Solana para personal niyang bisitahin ang mga ito.
Ito si Severin. Sabi ni Sheila nang mapagtantong hindi siya nakilala ng mga bodyguard. Pagkatapos ay bahagyang itinaas niya ang kanyang baba at buong pagmamalaki na idinagdag. Boyfriend ko siya. Napasinghap ang lahat ng bodyguards nang marinig iyon. Heto ka na naman sa kalokohan mo. Malungkot na sabi ni Severin. Sinisikap ba niyang ipaalam sa buong mundo? Ang nakakatuwa pa, hindi ko naman siya boyfriend. Agad na yumoko ang mga bodyguard na may paggalang sa kanya at sabay-sabay na nag-chorus. Welcome, Mr. Severin. Mangyaring maghintay dito sandali. Ipapaalam ko kay Mr. Archie ang iyong pagdating. Sabi ng isa sa mga bodyguard. Bago pumasok sa loob ng mansyon. Ano sa tingin mo, Ariel? Masaya ka ba na nakapag-book na ako ng hotel? Nagbayad pa kami ng deposito. Tanong ni Gunther sa magandang fiancé na may ngiti sa labi. Si Ariel Minx ay maaaring isang third-rate na celebrity lamang ngunit ang kanyang hitsura ay higit pa sa husay para sa kanyang husay sa pag-arte. Oo, napakasaya ko. Sigurado akong lahat ng babae sa buong Brookborn ay magseselos sa akin noon. Nakangiting sabi ni Ariel. Si Archie Summer na nasa kabilang side ay tahimik sa buong pag-uusap nila. Ang pag-iisip ng lahat ng pera na nahuhulog sa alisan ng tubig ay nagpasakit sa kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, para sa isang second tier na mas mataas na klase na pamilya na tulad nila, ang paggastos ng $1,000,000 sa isang lugar lamang ay medyo mahirap sa kanilang bulsa. Para sa kanya, si Ariel ay isang babaeng masyadong nagmamalasakit sa pagselos ng ibang babae hanggang sa hindi niya naisip kung paano ito makakaapekto sa pananalapi ng mga salona. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian kundi ang sundin ang gusto nito dahil siya ang babaeng pinili ng anak niyang pakasalan. Sa sandaling iyon, tumakbo ang isang bodyguard at tumawag. Mr. Archie. Mr. Archie. Dumaan sina Miss Sheila at Mr. Severin para bumisita.